Kapag inggit, pikit. Kapag nakikita mo lang ay yung pera ng iba, inggit yan. Bakit ba may mga taong ang tangi nakikita lang sa isang tao ay yung pera niya, yung kinikita niya, yung negosyo niya, yung trabaho niya, yung kalagayan niyang magaan sa buhay. At kapag nakikita ang mga bagay na to, imbis na alamin ang sikreto, imbis na alamin kung anong pagsisikap ang ginawa niya noon at naabot niya yun, ang ginagawa, sinisiraan. Sinisiraan ng talikuran. Ano-ano ang mga kwentong ginagawa at iniimbento laban sa taong yun. Ano-ano ang mga kasinungalingan ang ikinakalat. Ano-ano mga salitang di totoo ang sinasabi. Sikat ang kasabihang, kapag inggit, pikit. Ang linyang para sa mga taong wala nang naiisip na maganda, wala nang magawang maganda, dahil lang tindi ng inggit sa katawan. May mga bagay siyang ginagawa na kahit sarili niya, di akalain na magagawa niya. At sure kung normal na sa kanya ang mga ganyan. Normal na sa kanya ang mga sitwasyong ganyan. Meaning, natural na sa pagkatao niya ang inggit. Noong una, nakukonsensya pa. Noong una, parang tinatanong pa niya sa sarili niya kung tama ang ginagawa niya. Yan ang mga taong kahit isang blessing sa buhay nila, wala na silang nakikita. Kahit may nangyaring maganda sa buhay nila, iisipin pa rin nila na may pangit na dadating sa buhay nila. Ganyan ang nakikita nila sa iba. Sa sarili nga nila, ginagawa nila yan. Mas lalo na sa ibang tao. Ang nakakalungkot, yung ibang sinisiraan nila, pamilya nila, mga taong kung ituring nila, close na close sa kanila. Tama, wala na silang pinipili. May kilala ka kahit na noon may mga magagandang mga mangyayari sa kanila. Tapos sasabihin, natatakot sila kasi daw, malas daw ang susunod na mangyayari. Sila yan. Silang sila yan. Hindi ko alam kung anong klaseng araw-araw ang hinaharap nila. Anong klaseng mga sitwasyon ang dumadating sa kanila. Ang mas matindi pa, nandadamay pa ng iba. Meaning, nahahawa na ang mga taong nasa paligid nila ng ugali nila. Kaibigan, hindi kasalanan ng iba na umaangat sila sa atin, umaasenso, nagle-level up, gumaganda ang buhay. Again, hindi nila yon kasalanan sa atin. Huwag maiinggit. Period. Sabi nga sa 1 Peter 2:1, therefore, rid yourselves of all malice and all deceit, hypocrisy, envy, and slander of every kind.